Ni Secretary, ni Senator De Lima, may asawa ka, di ba? Alam niya po, sir. Yung asawa mo, sinabi mo ba na nahulog ang loob mo kay Secretary De Lima? Sa panahong yung, sir, hindi po, sir, kasi nasa probinsya po sila, nasa Negros po sila. Kailan nalaman ng asawa mo na meron kayong relasyon? Matagal po, sir, na itinago ko muna sa kanya. Kaya mo tinago sapagkat kahit sabihin nating dalisay, tapat at wagas, ito ay isa pa ring bawal na pag-ibig. Opo, sir. Narinig mo kanina yung tanong at sinagot ni Secretary Aguirre na isa sa mga nalalabag na batas ay yung concubinage. Di ba? Kasi may asawa ka, ibinahay mo sa isang lugar, meron sa Pangasinan, meron sa Parañaque, nagsama kayo. Siyempre sa mga tao, scandalous circumstance yun. At alam niya rin may asawa ka. Ito yung mga elemento ng Yes, sir. concubinage. Maliban doon, alam mo rin ba na maaari siya magkasala doon sa krimen na kung tawagin natin adultery? Kasama ka rin doon. Yes, sir. Yun, madaling patunayan yun. Kasi, pag ang babae, alam niya, may asawa yung lalaki, isang elemento yun. Mas madaling patunayan yun kaysa concubinage. Yes, sir. Pero, ang mahirap lang dito sa concubinage, ang asawa mo lang ang pwedeng magdemanda sa kanya, hindi kahit sinong tao. So, sa dalawang ano na yon, parehong may kasalanan, di ba? Yes, sir. No. So, sabi mo kanina, tapat, wagas at dalisay. Pero, may nasabi ka rin na ipagkakanulo ko na rin siya dahil sa batas. May sinabi ka kanina, di ba? Opo, sir. Parang hindi magkatugma kasi pagka wagas, dalisay, at saka tapat, meron silang sinasabing love conquers all. Paano natin i-reconcile yun? Kung tapat, kung wagas, kung dalisay, kahit na susuungin mo eh. Maipagtanggol mo lang yung babaeng minamahal mo, di ba? Parang mahirap naman paniwalaan, Ronnie, na maniniwala akong tapat. Maniniwala akong dalisay ang pagmamahal. Pagkatapos, kaya mo rin siyang talikuran. Paano kaya ito? Pwede naman po yun, sir, kasi yung sinukli nga niya po sa akin na tapat kong pag-ibig at dalisay ay hindi niya nasunod din. Kahit na, kung dalisay at nga, kahit na, di ba, kailangan mo magsakripisyo eh. Mahal mo yung tao eh. Di ba? Opo. Kahit buhay mo nga eh, ibibigay mo sapagkat tapat at dalisay at wagas ang pagmamahal mo. Eh bakit nung dahil lamang sa, ikaw naman eh, pinalitan ka eh, ni kay Christopher, Warren Christopher. Mas maganda ba lalaki sa'yo yun? Magandang lalaki siya, mataka Oo, matangkad. wala kang dapat na ipagkano. Ronnie, gwapo naman pala yun. Ngayon, alam mo, Ronnie, no? Sir. Ang peligroso kasi ngayon dito, ito. Yung relasyon ninyo, public knowledge. Ngayon, pwede mong gamitin yung pagiging malapit mo at may karelasyon mo sa kanya para sa pansarili mong kapakinabangan. Halimbawa, sasabihin mo sa amin na, puntahan mo si Kerwin. May kukunin ka sa kanya. Pero sa totoo lang, kanina may nagpakita ka ng text messages, pero dito, wala ba kahit isang text message lang na pwede mong ipakita sa amin na tinext ka niya? Ano bang tawagan nyo? Love po. Halimbawa, love, pumunta ka sa kunin mo yung kay Kerwin. Wala ka bang ipakikita sa amin? Kahit isa lang. Wala na po akong cellphone, sir. Hindi, ang ibig ko sabihin, meron ba? Mayroon, sir, kung hindi nasira yung cellphone ko sa kabundukan. Meron kang kunyari, makukuha natin, mariretrieve natin. Merong mga instruction sa text messaging na love. Kasi 5 beses, sabi mo eh. Opo, sir. Yun ang peligroso kasi. Pwede mo kaming pwedeng papaniwalaan na sa kanya galing yun. Pero sa kabilang banda, pwede kasing paniwalaan din na baka wala siyang alam dahil sa, alam mo, pera na ito eh. Pwedeng pumasok ang sarili mong Ito yung interest. inuutosan po niya ako, sir, hindi niya dinadaan sa text.
Yun na nga ang sinasabi ko. Kung may text lang, madali na natin ngayon. Wala na tayong pagtatalo. Tama. Ngayon, sabi mo, hindi mo ba alam yung binibigay pera? Sabi mo Your ba yun? Honor, please wrap up. Yes. Hindi mo alam talaga na pera? Hindi ko po kasi tinitignan, sir. Sinasalat ko lang po talaga. Hindi yung ginagano, ay pera. Hindi po. Oo nga, hindi mo alam na pera. Kaya alam kong pera yun dahil inaano ko po, sir. Mas reliable yung salat mo kaysa tingin mo. Kasi kung titignan ko kasi, sir, hindi ko rin makikita. Kasi nakatuping ganon, tapos naka-stapler siya. Ano? Tapos na? Sinagot na ba? Mr. Chair, salamat po. Tapos na po. Okay, thank you. Next is Honorable Garcia. Then Representative Yulago. Thank you. And then Honorable Maceda. Okay, thank you. My first questions, yung unang mga tanong ko para kay Ronnie Dayan. Yes, ma'am. Naitanong na ito, nasa affidavit nyo, in 1991, nakasal kayo ng asawa nyo. Tama ba? Tama po, Your Honor. Ngayon, nag-umpisa yung relasyon nyo ni Laila de Lima noong 2007. Opo, ma'am. May asawa ka pa noon. Meron po, sir. Meron po, Sinabi, Your Honor. Meron po. di kayo hiwalay. Hindi po. So yung nung taong 2007, nahulog yung kalooban mo sa kanya, siya naman, after 1 month, nahulog din yung kalooban niya sa'yo, nagkaroon na kayo ng relasyon. Tama po ba? Tama po. Alam ba ni Senator De Lima na may asawa ka? Alam po niya. Your Sinabi Honor. mo sa kanya? Sinabi ko po. Sinabi mo bang hiwalay kayo sa asawa niyo? Hindi po, sir. Hindi po, ma'am. So ibig sabihin, yung asawa no, alam niya na kasalukuyang pag umuwi kayo, nagsasama pa rin kayo sa asawa mo. Opo, pero nung time na yun, ma'am, yung asawa ko, nasa probinsya po sila. Oo, pero hindi kayo naghiwalay. Hindi po. Physical lang na pagkahiwalay kung nandito kayo sa Manila. Opo. Yung asawa mo, nung nalaman din niya na may relasyon kayo, anong reaksyon niya? Siyempre po, nagalit po siya. Nung sabi ko, huwag ka na magalit kasi nandyan na yan. Tinanggap ng asawa mo? Tinanggap niya po siya, ma'am. Yung mga anak mo, Yan po ang medyo, dahil umiyak lang po sila. Dahil medyo dalaga na sila noon. Yung isa may asawa na. ilan ang anak mo? 4 po. 4 na babae? 2 babae, 2 lalaki. Pero tinanggap din nila yung relasyon ninyo? Tinanggap naman po nila, ma'am. Nung nag-umpisang 2010, kasi noon, nung nasa law firm pa siya, tapos Commission on Human Rights, pabisita-bisita lang siya. Siya yung pumupunta sa'yo. Nung Linggo. nasa human rights po kami, ma'am, nangungupahan po ako dyan sa may Holy Spirit. At binibisita ka niya tuwing linggo. Opo. Hindi ka pala umuwi sa probinsya pag linggo. Hindi po kasi Negros po yun. May pitcha po ako kung kailan ako pupunta sa Negros, ma'am. Okay. Tapos nung naging DOJ secretary siya at lumipat na siya sa Timog, doon na kayo nagsama. Sa Paranaque po siya lumipat, ma'am. Sa Paranaque. Anyway, nagsama na kayo. Yes, ma'am. From 2010 hanggang 2015. Yes, ma'am. Anong ibig mong sabihin? Maliban sa nagsama kayo sa bahay, close in security ka,
driver pa niya, ibig mong sabihin, pag pupunta sa DOJ, kasama ka rin. Opo, ma'am. Pag uwi, kasama ka rin. Yes, ma'am. So palagi kang nakikitang kasama pag uwi sa mga taga-DOJ. Opo, ma'am. Sa loob ng 5 taon na yon, halata ba ng ibang mga employees, mga officials sa DOJ ang relasyon nyo? Malamang, ma'am, nahalata sila dahil siyempre may ano naman ako sa DOJ, ma'am, may trabaho din po ako doon sa DOJ. May trabaho naman yung iba sa DOJ eh. Paano mo masasabi na halata ng ibang mga taga-DOJ? Nararamdaman naman po, ma'am. Bakit? Nararamdaman ko naman po na parang nakakahalata sila na may relasyon kami, something relasyon. Meron bang mga nagtatanong sa'yo na may relasyon ba kayo? Wala naman po. Sinasabi mo ba sa Hindi, iba? hindi naman po. Pero alam mo, na alam nila. Your Honor, you have 1 Nararamdaman minute ko po. lang po. I have additional 3. Okay. Diba? I have additional, no. Pero nararamdaman okay. mo Right. na alam nila. Yes, ma'am. Dinirespeto ka nila. Parang simpleng tao lang din po ang pag-ano nila sa akin. Pero pag pupunta ka doon, maganda naman yung tukoy nila sa'yo. Ng mga empleyado, sir, ma'am. Mga empleyado. Yung iba po, yung katulad kong security, ang tawag nila sa akin kasi, ma'am, boss. Kaya, kasi napaka-close mo kay secretary eh. Yes, ma'am. Masasabi mo bang, siguro sa iba na may kailangan sa DOJ, pwede ka rin malapit. Kasi alam nila na darating yon kay secretary, di ba? Opo. So, linalapitan ka rin. Yung, yung iba lumalapit, yung iba hindi naman. Pag lumalapit, meron silang ibig hingin or merong ibig i-take up sa secretary. Yes, sir. Yes, ma'am. Yung, ang lumapit lang sa akin na ganyan, si Mr. Ragos. Yung iba, Wala na po, sir. Ma'am, halimbawa, merong gustong ma-promote, gustong matutulong na makapasok ng trabaho. wala po, ma'am. Ang nagpatulong lang ng gustong ma-promote saka gustong pumasok sa Bucor is si Ragos para ma-promote sa NBI. Tapos si Director Bukayo para makapasok sa Bucor bilang director. At pinarating mo naman yan kay Secretary De Lima. Yes, ma'am. At paano mo pinarating? Sabi ko, ma'am, si General Bukayo gustong maging Bucor director. Ano namang sagot niya? Titignan natin, sabi ko. Titignan ko, sabi niya gano'n. Okay, so sa loob ng 7 taong yon, palagi kayo nagsasama, nag-uusap kayo ng maraming mga bagay, at sinabi mo, nag-iibigan kayo. Masasabi mo ba na halos alam mo kung anong nangyayari sa buhay ni Secretary De Lima? Hindi naman po lahat, ma'am, kasi simple yung mga sikreto niyang iba, hindi niya rin niya nababanggit sa akin. Paano mo malalaman na may sikreto siya, kasama mo siya palagi? Kahit na po, ma'am. Hindi ko basa yung isip niya kasi, kung ano yung nasa isip niyang iba. Etong engineer na binabanggit mo, na nagbibigay ng White Fortuner, kilala mo ba? Sino tong engineer? Hindi po, yun lang po ang sabi sa akin, na galing kay engineer yan, isa sa mga supporters ko. Kay engineer o sa supporters? Si engineer, isa sa mga supporters niya daw. Sino nga yun si engineer? Hindi po naman binanggit, ma'am, ang pangalan kung sino si engineer. Pero sa akala mo si Kerwin yon. Yun ang iniisip kong engineer, ma'am. Sa Baka- 5 beses na nagkita kayo ni Kerwin, nagkausap rin kayo. Yung sabi lang niya, ito na yung para kay ma'am. Yun lang? Yun lang ang binibigay. Hindi ba natagalan yung pag-uusap nyo? 5 beses kayo nagkita. Siguro yung first time, Ang hindi nga kayo nagkakilala. ma'am, doon sa Baguio, dahil naghumingi pa siya ng na magpicture sila ni madam kasama yung asawa niya. Para yun ang medyo tumagal ang pag-uusap. Okay, so akala mo nun,
engineer si Kerwin.